Dunong, husay at kagandahang asal ang naging puhunan ng isa sa mga anak ng pamilyang natulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino program sa Carmen, Cebu para tuldukan ang kahirapan. Edukasyon ang naging susi nila sa pagbubukas ng pinto sa mga oportunidad na dumating sa kanilang buhay. Nagsumikap sa pag-aaral at nagtapos ng may karangalan ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Colipano. Ano pa kaya ang inialay niyang tagumpay para sa buong pamilya? Magandang araw po sa ating manonood. Alamin natin ang sagot dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. I am planning to teach in DepEd and currently I am waiting for the results. Yun talaga yung goal ko or pangarap ko ever since. Sa murang edad, pinangarap na ni Jenlyn Colipano ang maging guro balang araw. Hindi naman ito naging mahirap para sa kanya dahil achiever siya at laging nakakatanggap ng karangalan sa paaralan. Since elementary naman, na-awardan po talaga ako and until high school, parang ibaga consistent sa honor roll. Pero hindi po ako yung tao na ma-expect na kasi ganito yung nangyayari lagi, in-expect ko na ganito. Parang hindi po. My goal is just to survive. Yan lang. Nagtapos siya bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in General Science sa Cebu Technological University, Danao Campus noong June 2024. Kaya hindi naging sorpresa na laman siya ng mga headlines nang nagkamit siya ng pinakamataas na markang 93.80% sa 2025 Licensure Examination for Teachers o LET. During preparation for the board exam, yung mindset ko is to really do as I please. Parang ayokong ma-cloud yung perception ko with the judgment of other people, from the pressure that they put on me. Gusto ko kung ano yung goal ko, doon ako rooted, doon ako magpo-focus. May review center po ako. So, we have our classes sa review center almost every day. Outside of a review session, hindi mo talaga ako ma-study. I do things that I really enjoy, like watching anime or reading novels to sort of console myself. Pero hindi lamang tungkol sa tagumpay sa larangan ng edukasyon nagsimula ang kwento ni Jenlyn. Kasama rin ito ang kwento ng pighati, kalungkutan at walang humpay na determinasyon. Nagsimula ito sa kanilang tahanan ilang taon na ang nakalipas. Matapos ang biglaang pagkamatay dahil sa sakit ng kanyang ama na si Ruel noong 2012, bumaliktad ang kanilang buhay. Siguro pinakamalaking challenge ko po talaga is yung financial problem namin. Kasi after na wala yung papa ko, yung mother ko na lang yung nag-provide para sa aming tatlo, magkakapatid. At lahat kami na nag-aaral. So medyo mahirap talaga siya pagkasyahin yung maliit lang na sahod. Grade 5 student pa lang siya nang pumanaw ang kanyang ama. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nag-iwan sa nagdadalamhating asawa at mga anak ng mabigat na kawalan. Hindi lamang sa emosyonal, kundi pati na rin sa pananalapi. Naging mahirap siyang tanggapin kasi biglaan yung naging pagkamatay niya. Natutulog lang kami, tapos nagising yung mama ko kasi parang humihilik siya ng malakas. Yung pala inaatake na siya sa puso. So, ganon kabiglaan. Naharap sa matinding pasanin ang kanyang inang si Jen na naging mag-isang provider ng pamilya. Dahil sa walang regular na kita, ang bawat araw ay naging isang pakikibaka upang mabigyan ng pangunahing pangangailangan ang kanyang tatlong anak na sina Christian Rowie, Jenlyn at Roel Jr. Sobrang hirap kasi kailangan kong magdubli kayod ng trabaho. Tapos kailangan ko iwan ang mga bata dun sa bahay namin. Iniisip ko pa kung paano ko pa sila bubuhayin, paano ko pa sila pagpaaralin. Nawala na talaga akong pag-asa noon na makapagtapos ko sila sa pag-aral kasi maliit lang naman ang sahod ko, ma'am.
Nagbiyahe kami ng humigit kumulang 1 oras mula sa Carmen, Cebu papunta dito sa bayan ng Katmon para marating ang bahay na ito kung saan tumira ang Colipano family simula pa noong 2016. Ibinahagi niya na nagpasya ang pamilya na lumipat mula sa bayan ng Carmen sa Cebu patungo sa bahay ng kanyang lola sa ina sa Katmon, isang kalapit na bayan dahil hindi na nila kayang umupa ng bahay noong panahong iyon. Ang sumunod ay mga taon ng kawalan ng katiyakan at sakripisyo. Noon po, gumawa kami ng pagsidlan ng bigas, puso, tapos magtagak ng lanot. Kahit pagkakitaan, pero sapat lang. Simula noon, binabalikat na ni Jen ang buong responsibilidad sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Nagpasya siyang bumalik sa bayan ng Carmen at kinuha ang anumang trabaho na kanyang mahanap. Nagtrabaho siya bilang isang store attendant, snack vendor at factory worker. Simple lang, ma'am. Okay naman kahit mahirap lang kami pero masaya naman. Nakakaraos naman. Naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang pamilya Colipano noong taon ding pumanaw si Ruel Sr. Ang programang ito ay nagsilbing social safety net para sa pamilya, habang si Jen naman ang parehong gumanap bilang ama at ina. Malaking tulong po yung makatanggap kami ng cash assistance, makabili kami ng bigas, masarap na ulam, tapos makabili ng mga damit nila, allowance sa eskwelahan. Ipinatupad ng Department of Social Welfare and Development ang 4Ps para sa mga maralita. Ito'y sa pakikipag-ugnayan sa Department of Education at Department of Health. Sinuportahan ng programa ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya upang matugunan ang edukasyon at kalusugan ng mga bata, partikular para kina Jenlyn at Ruel Jr. bilang mga binabantayang bata sa ilalim ng programa. Diyan po natin nakikita yung impact base po ng program ng 4Ps na nang dahil sa 4Ps, nang dahil sa suporta ng 4Ps, not just in the education, but of course in health also, natulungan yung pamilya. So kaya, yung ganap na teacher na po si Jenlyn Colipano. As of right now, she's still choosing her yung choices or yung options niya in terms of like pursuing her career. But based on sa like conversation namin recently, gusto niya talaga mag-teach sa public. Sabi nga nila, poverty is really not an hindrance daw. It's okay to ask help. We take advantage kung ano yung mga ino-offer ng government sa atin. And sana hindi sila mawala ng pag-asa in terms of like sa education. Kasi ito talaga yung pinaka-importante sa lahat, yung education. Sobrang salamat po sa 4Ps dahil malaking tulong po sa amin. Kasi nung namatay yung asawa ko, bago lang kami noon sa 4Ps. Siguro kung wala siguro ang 4Ps, sobrang hirap. Malaking tulong po talaga sa pag-aaral nila, pagkain namin. Malaking tulong po. Maraming salamat po talaga 4Ps. Ang suporta ay may malaking epekto sa pamilya, lalo na sa pagbili ng mga gamit sa paaralan, uniforme, sapatos at bag. Nagbigay din ito ng suporta para sa kanilang allowance sa paaralan at karagdagang budget para sa kanilang mga pagkain. Ang mga cash grant ay nagbigay daan kay Jenlyn na lumahok sa iba't ibang mga extracurricular na aktibidad tulad ng Girl Scouting at iba pang mga kaganapan sa paaralan na nag-ambag sa pagpapabuti ng kanyang pag-aaral. Siyempre, hindi naging madali yung pagpasok sa programa. May mga requirements, may mga kailangan kang ipasa. May condition. Oo. So, yun din yung sa mama ko na talagang pinursige niya na makapasok kami. But kung wala yung 4Ps, magiging mas mahirap siya. Para kay Jenlyn, higit pa sa pagbibigay ng suportang pinansyal ang ginawa ng 4Ps. Ibinalik nito ang kanyang pag-asa na muling mangarap at binigyan siya ng kapangyarihan na ituloy ang kanyang mga mithiin. Inisip ko lang talaga siya, yung mga challenges ko as sa motivation to pursue my dreams and really put my faith into everything that I do para lang makapagpursige ako every day. Nag-enroll siya sa programang Bachelor of Secondary Education
major in General Science sa Cebu Technological University, Danao Campus. I really love science. Simula high school, I'm one of my school's representatives sa Science Quiz Bowl. Yun. Tapos, malayo nung nararating ko nang dahil sa science. Ipinagmamalaki rin ni Jenlyn ang pagiging scholar sa ilalim ng Department of Science and Technology Undergraduate Scholarship Program. My teacher from high school tagged me in a Facebook post na, Dai, you should try this, and yun yung DOST scholarship. And yun, tinry ko na mag-exam, and thankfully naman, naipasa ko yung DOST scholarship. Ipinatupad ng DOST ang undergraduate scholarship program na ito para sa mga karapat-dapat na mag-aaral mula sa mga pamilyang mababa ang kita na ang taunang kabuuang kita ay hindi lalampas sa poverty threshold. Because DOST scholar ako, need science-related yung course ko. So either math or science. I love science. Tulad ni Jenlyn, ang mga tatanggap ng scholarship ay dapat magtapos ng Bachelor of Science degree sa mga larangan tulad ng science, mathematics o engineering. Hindi lang sa pag-aaral yung tuition yung goal niya. Nagbibigay rin sila ng living allowances, book allowances, graduation allowance, and even beyond graduating college, natutulungan din nilang makapaghanap ng trabaho yung DOST scholar nila. Sa kabila ng maraming hamon na kanyang hinarap sa kanyang pag-aaral, sa huli, nagtapos si Jenlyn noong Hunyo 24, 2024 na may mga parangal bilang cum laude. Nang lumabas ang resulta ng March 2025 LET noong May 23, 2025, tagumpay niyang nakamit ang top ranking sa higit sa 38,000 mga guro sa sekundaryang kumuha ng pagsusulit sa buong bansa. All of us are shouting with joy. So, yung success niya is also your success, di ba? Success na institutions, success ng lahat ng faculty, because hindi lang namin nakuha yung top 1, we're 100% passing rate. We are so proud of you. This is a very big accomplishment jud sa City of Danao, being the top 1. And I pray nga, you will stay humble lang gid ka always, asa ka dalon sa Ginoo, in your workplace, and always be respectful sa imong mga future nga mga co-workers, your students. My very first motivation was iahon yung mama ko sa kahirapan na naranasan namin. Kasi I had this great success because she did all the grunt work behind. So gusto ko na siya naman yung makaranas ng buhay na hindi mahirap. Para yun yung motivation ko na to really do good in school and do good in life. Bilang isang paraan ng pagbabalik sa gobyerno para sa pamumuhunan sa kanyang pag-aaral sa mga nakaraang taon, naghahangad si Jenlyn na magturo sa isang pampublikong paaralan. Thank you so much for Peace and DSWD, of course our government, for having programs like For Peace na can really make a difference in the people's lives. Yung kumbaga, naging stepping stone siya sa akin na ma-pursue yung college dream ko. And hindi lang ako, but as well as other youth na naging beneficiary din ng For Peace. So I'm very thankful na achieve ko to with the help of the government. Sa pangarap na magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga pamilya, inihayag niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa kanyang pagtakas sa kahirapan, ngunit tungkol sa pagpapatunay na ang pag-ahon sa kahirapan ay posible para sa sinumang handang magtrabaho para dito. Have the mindset that your situation right now doesn't define your potential or your future. I mean, you fuel your determination to succeed by your hard work. You build connections and relationships with people through compassion and have the humility to ask for help pag hindi mo na kaya. Nagpapasalamat si Jenlyn na malapit na siyang maging isang guro. Alam din niyang ipagmamalaki ng kanyang ama ang lahat ng kanyang nagawa. Sa lalong madaling panahon, makakapagbigay siya ng suportang pinansyal sa kanyang ina at matutulungan ang kanyang nakababatang kapatid na isang incoming first-year college student. Maraming salamat kasi hindi siya nagbulakbol sa pag-aaral.
Hindi ko inakala na sa mga pinagdadaanan namin, ganito talaga ang maabot niya. Sobrang saya po. Sobrang proud talaga ako sa kanya. Ang kwento ni Jenlyn ay isang testamento na ang kahirapan ay hindi habang buhay na sentensya. Sa katatagan at suporta ng mga institusyon tulad ng DSWD at DOST, maaaring magbago ang buhay at muling maisulat ang hinaharap. Naninindigan sila bilang mga simbolo ng pag-asa, patunay na ang kahirapan ay maaaring maging dahilan ng pagbabago. Thank you. Murag kulang ra jud ang word na thank you to really encompass all the grace and all the sacrifices that you made for me and for our family. Raisa. If not for your efforts, I will not be here right now. Ever since she gave birth to me and until now, her sacrifices and her efforts have truly shaped what I am today. You are strong as a mother, as a woman. So thank you. My medals during recognitions, those things are not enough to really recognize the things that you have done for us, for me. But those are the only things that I can offer. So, please bear with me. Oh. Ilang yan. Hindi kailanman dapat maging hadlang ang kahirapan para tuparin ang mga pangarap. Yan ang pinaniniwalaan ng mga taong masisikap. Sabi nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa patuloy na pag-akay ng pamahalaan sa mga maralita, naway samahan din natin ng pagsisikap ang pag-usal ng dasal at paghingi ng awa. Gaya ng mga kababayan nating nagtagumpay sa ilalim ng mga programa ng DSWD, kaya nyo rin gamiting tulay sa pag-ahon ang mga biyayang binibigay ni Numan. Naway nagsilbing aral at inspirasyon ang kwento ng pamilya Colipano ngayong araw. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyo muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.